po ako dito, papunta po dito sa Taiwan. Yan, welcome to Taiwan. Yan. Ngayon po ay nakapasa po siya doon sa exam at interview doon sa Pinas. Bali susunod po siya dito sa Taiwan. Ayun po mga kahasang, bali sa video po natin ngayon ay lulutuin po natin yung mga nahuli po natin na maraming panak. Yan po siya. Nahugasan ko na po yan. Yan, lutuin po natin ngayon. Maghihiwa lang po ako ng mga ingredients po. Tara po, let's go. Ayan, ito lang naman po yung pangunahin nating sangkap. Luya, bawang at saka sibuyas. Bali, ang gagawin po natin dito, paksiw. Yan, para may pang-stock po tayo. Kapag yung may trabaho, may ano po tayo sa trabaho, may makukuha, may mauulam po tayo. Hiwa lang po tayo. Yan, hiniwalay ko nga po pala yung video na to para may ano po tayo, may upload ulit kasi hindi po tayo makapangisda na uli ngayon dahil sobrang lakas po ng hangin, sobrang lamig, grabe. Yan, kaya hinati po natin yung video, tapos magkwentuhan na lang po tayo, tapos mamaya po may i-welcome po tayo. Bali, hiwa-hiwa lang po ako nito. May welcome po ako dito, papunta po dito sa Taiwan. Yan, welcome to Taiwan. Yan, sabihin ko po sa inyo mamaya pag kumain na po tayo. Yan, sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa ating munting channel. Yan, sa mga bagong subscriber po natin, thank you very much po sa pag-subscribe. Ayan. Ganito lang po gawain natin kapag yung walang pasok. Pag hindi magluto ay yan, mangisda. Ngayon po hindi po tayo makapangisda dahil nga po sobrang lakas ng hangin, sobrang lamig din po. Yan, malapit na po ang Chinese New Year. Yan, sana magtuloy-tuloy po yung OT natin para pandagdag po sa pang-araw-araw na gastusin sa Pilipinas man o dito sa Taiwan. Ayan. Malaking bagay po pag may OT. Pag wala po talagang OT ay kailangan po talaga natin magtipid. Ayan. Kaya lagi po tayo sa pangingisda. Makapangisda tayo ay siyempre ulam na. Kadalasan po ang ulam namin dito lagi pag wala pong isda, itlog. Yan ang po pinakamura dito. 20 NT, meron ka ng 4 na piraso, di ba? Tsaka po yung noodles. Kala nila masarap masarap ang buhay OFW. Masarap lang po pakinggan pero kala nila hindi kami nakain ng pansit ng ano dito, mga itlog. Yan po yung pangunahin naming ulam. Kapag Sabado Linggo po yun, nakakapamili po tayo sa palengke. Nakakapamili po tayo ng pang-stock. Kaso ngayon, ano tayo ngayon? Pizza de Peligro. Kumbaga malayo pa ang sahod kaya hindi po tayo makapamalingke. Malingke lang po tayo kapag yung pag mayroong natira dun sa sweldo natin, pagkatapos ipadala sa Pinas, yung matitira po yun. Sa isang buwan siguro, ako dito po sa isang buwan ay mga isang beses lang po ako mamalengke. Bili lang ako ng ganito, yung mga ricado. Ganito pong mga ricado, bumibili lang po ako. Bawang sibuyas, ganyan. Yun lang ako pangunahing sili.
Kailangan po magtipid. Sibuyas. Sibuyas na puti po gamitin natin para ayos. Kamusta po kayong lahat mga kahasang? Kamusta po kayong lahat? Tapos, lutuin na natin yung ating siyo. Yan, pala po ito. Ayan na po, ilagay na po natin yung ating isda. Yan. Lagyan lang po natin ng konting ricado sa ilalim para hindi po agad masunog. Kasi ang gamit po natin dito ngayon ay electric stove. Yan, lagay lang po natin yan. Isa lang sa natin maigi. Mga good size na banak. Yung po malaki ay hiningi po nung kasama natin, ano doon niya, perito. Yan, tapos lagay uli ng ricado. Pagitna po natin, medyo marami-rami po ito. Yun, no? Dito malaki. Oh, ha? Dami. Tapos yung ricado ulit. Tapos yung ricado lahat ilagay na po natin. Oha. Mamaya po lalagyan natin yan ng sili kapag po yung ano na siya, luto. Tapos dalhin na po natin dito sa ating salangan. Yan, electric po kasi itong gamit namin, kaya medyo malakas po yung init, hindi bigla. Lagyan lang po natin siya ng konting tubig. Ganyan po ako pag nagpapaksiw, nilalagyan ko po muna ng tubig, konti lang, para po pag naluto po yung isda, tsaka ko naman po ilalagay yung suka. Tapos lagyan na rin po natin yung asin para may alat na po siya. Pag kumulo po yun at naluto po lahat yung isda, saka po natin ilagay yung suka, kasi kapag nakarekta suka po tayo ay masusunog po agad yung yung isda sa ilalim, kasi malakas po yung electric ano natin, tawag dito, itong ating lutuan. Tayo lang po natin kumulo yan at ilagay na po natin yung iba pa nating ingredients. Iyo, okay na. Ayun, tubig pang konti. Lagay na po natin yung ating sili. Tapos lagyan na po natin ng suka. Ayan. Wow, medyo madami suka po. Tapos yan po, hindi po natin yan tatakpan para po yung ano na suka ay hindi po siya makulob sa loob at makasingaw. Ayan. Tapos lagyan na lang po natin yan ng iba pa nating pampalasa po mamaya. Tara po. Yan po mga kahasang, bali okay na po yung ating yan, paksiw, yung nahuli nating banak. Tara, let's go, kain po. Ayan, okay na po yung nahuli nating mga banak. Ito na po yung niluto natin. At meron din po tayo ditong kape. Ayan. Tayo kumain, magpasalamat po muna tayo sa blessing.
Lord, salamat po sa blessing na nasa harapan ngayon. Salamat po sa pag-iingat sa pangingisda. Nawa po ito magbigay sa akin ng lakas, physical ng mga katawan. Ingatan niyo po ang pamilya ko sa Pilipinas, pati na rin po ang mga viewers. Amen. Kain po tayo. Yan, magsasaklob lang po ako at talagang malamig. Ay. Malamig po ngayon. Ang lamig po natin ngayon ay siya 10 degrees 10 degrees pero yung nakalagay po dito na feels like 7 degrees. Yan, lamig. Kain po. Meron po sa sa tainga yung malamig dito. Kaya kailangan po natin magsaklob. Sarap po. Yan, ito po ay nilagyan ko ng nilagyan ko po ito ng konting mantika para hindi magdikit-dikit. Tama po yung sinabi ni ma'am yung nasa comment section po. Lagyan lang po ng konting mantika. Ganun naman po kapag nagpapaksyo, talaga pong nilalagyan ko ng mantika. Yun, salamat po doon sa nag-comment. Pasensya na po, hiniwalay ko po yung video natin ngayon para medyo mahaba po kasi pag isasama po natin. Tsaka kumukuha po talaga ako ng tiyempo para po makapagluto dito sa kusina. Sarap. Pero ngayon po, ipasok na po tayo mamaya. Ang oras po natin ngayon ay alas 4 ng umaga. Kaya medyo madilim. Ay, sarap. Tsambahan po talaga ang pangingisda. Pag minsan naman po wala tayong mahuli, pero okay lang po yun. Minsan po hindi po natin na-upload kapag yung wala tayong huli doon. Pero kadalasan po talaga, kadalasan po ay wala akong huli. Kaya hindi po natin na-upload. Ganun po talaga ang pangingisda. Sarap. Yung mga kasama, may sasabihin pala ako sa inyo, kaya tayo nag-video na kumakain. Yan, bali yung asawa ko kung nakasubscribe po kayo doon sa kanya, pero hindi na po siya nagbablog. Ngayon po ay nakapasa po siya doon sa exam at interview doon sa Pinas. Bali, susunod po siya dito sa Taiwan. Ayun, ngayon po ay araw ng Lunes. Ano po siya, final briefing or rekta na po yun. Pagka ano po niya ngayon, pagka report po niya ngayon, diretso flight na po yun. Kasi ang report po nila sa agency ngayon ay alas 2, alas 3. Yan. Kaya dadalhin niya na po yung gamit niya, mga gamit. Matagal na po yun, kaya medyo busy po tayo sa hindi po tayo makasama-sama kung kani-kanino. Kasi nga po, inaalalayan po natin yung kanyang pag-a-apply. Hindi po kasi natin kinaya dahil ang OT po sa amin ay seasonal. Katulad po ngayon, Chinese New Year, kulang na kulang po talaga yung pinapadala ko. Minsan po pag walang OT ay nandun po tayo sa pangingisda para po makatipid.
Ay, Japon! Ang kaibigan nating ibang lahi. Aga siyang gumising. Yan. Hindi po kasi natin kinaya yung dito. Kaya naman po yung trabaho pero hindi po siya OT-OT. Kumbaga hindi po tayo agad makakaangat. Kaya minsan pinupokus ko na lang po talaga yung sarili ko sa pangingisda, pamimingwit, panghuli na mauulam. Ayan. Pag wala pong OT. Siyempre, medyo din po sa akin yan kasi yung anak po namin ay 2 years old pa lang. Pero parehas po namin kagustuhan yun. Kasi ang niya po sa akin, para daw po siya makatulong, magtatrabaho daw po siya, doon lang din po sa Pinas. Tapos sa pag-isipan po namin na mag-apply ka na lang kaya dito. Malay mo maganda yung company. Ang unang apply niya po, gusto daw niya po na caretaker o caregiver. Sa caregiver naman po ay wala pong rest day o yung pinatawag na tawag yun. Lagi pong may pasok. Tsaka lagi kahit Sabado Linggo po kasi caregiver nga. Tagabantay po ng matatandang Taiwanese. Sabi ko sa kanya, mag-try ka kaya mag-electronics, apply ka ng ganito agency. Yan. Ako nang bahala doon sa mga gagastusin, sa mga budget. Alam ko naman na kaya mong ipasa yun kasi naman din po yan, tapos din po ng pag-aaral, tapos may maganda rin po ang height. Kaya sabi ko, pinag-usapan po namin, ka na lang, yung mag-electronics ka, try mo. Wala namang masama kung itatry bago ka mag-caregiver. Kasi yung caregiver po talaga ay halos wala po. Sa isang buwan po ay isa lang po yung rest day. Tapos medyo mababa po yung sahod. Ayan, meron din po tayo ditong viewers na dating caregiver po dito. Lagi po sa atin nagko-comment. May shoutout po sa iyo, ma'am. Kaya yun, sabi ko sa kanya, tinutulungan ko po siya kung saan siya mag-a-apply, kung anong mga requirements, kung ano yung, kasi yun din naman po yung pinagdaanan ko. Para hindi po siya mahirapan. Ayun, one day, kapapasa niya ng mga resume niya, nakapasa. Ang company niya po dun sa Pilipinas ay Everbest. Yun. Marami po silang pa-flight bukas. Daw po sila 55. Kaya yun. Malayo po dito sa amin. Kumbaga 3 oras po sa motor hanggang 4. Bali din po siya, yung kalapit po nung kapatid ko na nandito. Taipei. Yung isang kapatid ko po, Taipei. Yung isa ko naman pong kapatid na babae din, Chongli. Ito naman pong asawa ko ay ma-assign po siya sa Taoyuan. Ayun, ay nasa pagitan po ng dalawa. Chongli, Taoyuan, Taipei. Para nasa gitna po yung asawa ko. Kaya mapupuntahan po nila agad pagkalapag po bukas dito. O sa po natin,
Itong Biyernes po kasi February 13 ay ano na po namin, weya o tinatawag na Christmas party ng mga Chekwa. Sila lang naman po yung ano doon. Kumbaga yung may mga raffle, sila lang po yun kasi yung company po namin ay family business lang. Hindi po siya yung malaking company. Kaya yun. Katapos po ng weya na yun, kinabukasan siguro ng madaling araw, babiyahin na po ako papunta dun sa kanya. Yun. Abangan niyo po yung pagpunta ko po dun sa kanya. Yan, kamustahin po natin siya. Kasi syempre, medyo ano din po yun, malulungkot. Kasi nga mapapawalay dun sa anak niya, anak namin. Kailangan po natin ng supportan po natin siya. Nandun naman po yung dalawang kapatid, kaya sana hindi siya ma-homesick. Yan, mamimili na rin po tayo ng mga kailangan niya doon sa kanyang dorm. Para sa habang hindi pa siya, kasi bago pa lang po siya doon eh. Yung mga bibilihan po natin, yung mga pangangailangan niya. Ayun mga kasang, abangan nyo yung pagpunta ko doon. Pupunta po tayo doon ay 30 ng umaga o 14 na. 14 yun. February 14. Ayun. Yung nag-aabang po kung sino yung makakadate ko. Ayan yung asawa ko po, papunta po dito. Si Wonder Mom. Punta po siya dito. Yan, nawa po itong 2026 ay mag-success kami. Or makaipon para makauwi na rin po ng Pinas. Malapit na rin po kasi yung end of contract ko, kaya ipon natin na lang kung marirenew tayo. Kung hindi po, iuwi na lang tayo at ako naman po yung magbantay ito sa bata. Or kung ano naman po, in-apply na lang po tayo sa iba or doon sa malapit sa kanya. Bahala na po, basta abang-abang lang po sa video nating i-upload. Maraming salamat po palagi sa pagsama sa aking fishing adventure. Abangan nyo po yung pagpunta ko doon sa asawa ko sa Taoyuan. Ayun, see you soon. Siyempre, shoutout po sa inyong lahat, doon sa mga nagko-comment po, nagla-like, nag-share at lagi po nag-aabang ng ating mga video pong ina-upload. And thank you very much po. Patuloy lang po kayo mag-comment kung ano po yung ating babaguhin sa ating channel o maidadagdag. Ayan. Yan, sa muli po, hanggang dito na lang yung video natin for today. Maya-maya po ay maliligo na tayo at papasok naman po tayo sa trabaho. Ayun, happy Monday po. Maraming salamat po sa inyong lahat.